talk about something realizations in life. As you grow older, you choose the people that you accept in your life. You do not want to waste your energy trying to connect with someone, and it will not prosper into a relationship that is worth keeping. Pakiulit. English. Pakiulit. Tagalogin ko ba? Hindi. Hey, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in this world. My name is Kevin, And my name is Dondi. and welcome to our podcast. How are you, Dondi? I'm pretty good, Kevin. Like, today is Saturday. Oh yeah, it's almost end of the week. Yeah. One more day, and then we can take a rest tomorrow. Yeah. Do you have work tomorrow? No, I'm off tomorrow. But we have a trekking tomorrow. About 5 kilometers or 10 kilometers maybe for a trekking, and then 10 Yeah. 10 kilometers of trekking? yeah. Oh my, I don't think I can do that. Well, I can walk, but not. I can do hiking. So it's Sunday tomorrow. Yeah, we made it through the week. It's a nice week. Overall, it's a nice week, okay? So for today's topic, we'll talk about something realizations in life. At the age of 34, there are realizations in life na mahirap mang tanggapin. However, we really have to accept it. Yeah, It's a because part. kasi lahat naman tayo nag-grow older ba? Yes. So it depends na lang siguro sa tao kung age is just a number, but the attitude. It comes with growth and experience, yeah. right? Some of us maybe like they're mature enough, like at the age of 20s, mature na sila mag-isip kasi nga, di ba? So it depends din kasi sa personality or whatsoever. Maybe they also factors affecting about that is the environment. Maybe. Environment and whatever they experience in their life, Yeah. like their struggles and stuff. So it adds up Yeah. to what are their realization. However, I did a little search in Google. Oh, really? So yeah, there are realization here. Let's try to discuss things. If this is true, then let's say our POV or point of view on each one of them. Yeah. Okay, let's start with this one. As you grow older, you choose the people that you accept in your life. You do not want to waste your energy trying to connect with someone, and it will not prosper into a relationship that is worth keeping. What can you say about that? Pakiulit. English. Pakiulit. Tagalogin ko ba? Hindi kasi ano talaga yun? Totoo talaga yun sa buhay, di ba? Yung totoo talaga yun sa buhay na as you grow older, pipiliin mo yung mga tao na talaga. Hindi katulad ng high school tayo na wala tayong pakialam, be. Oo, tanggap lang ng tanggap. Wala tayong pakialam kung inano ka ba, binabackstab ka ba ng classmate mo ng high school or elementary kasi hindi pa naman yung nagsisingin sa atin eh. As long, I mean, nung na tayo, yung along the run na sa life natin, nagte-20s, na-realize na natin gaano kahirap yung buhay. So, yun na yun. Kasi nung high school, carefree lang. Walang pakialam. Kung may narinig ka na binabackstab ka ng sampalin mo lang. Maga-guidance lang kayo, di ba? Ganyan. Tapos maya bati na ka naman kayo. Maya bati na naman kayo paglabas. Abangan kita sa gate. Ganun kami ng bata kami. Ganun lang naman yun eh. Pero kasi, pag nagmamature ka na kasi, syempre, pipiliin mo yun. Kaya nga, sinasabi nga din ng marami akong kilalang tao, pero konti lang yung malalapit nilang kaibigan. Ganun. Oo, tama yon. Kasi, point of view mo. Oh, of course kasi naman, or for example, magkikita tayo sa mall tapos hindi tayo close. Hey, kumusta ka na? Hi, kumusta ka na? Totoo ganun nga. lang. Totoo nga naman. Hi, hello lang. Pero ang iba din kasi pag hindi mo siya papansinin, kilala kayo, 'di ba? So, apaka rude din naman siguro pag yung nakausap mo siya the other week tapos this week hindi mo papansinin, nagkita ngayon, nagka-eye to eye nga kayo tapos hindi ka hey, kumusta? Hindi ka magaganyan. So, syempre ang isipin ko, ano nasabi ko?
Oo nga. Mag-iisip ka ng ano, diba? anong nagawa mo. Oo, di ba? Mga Hirap, ganun. ganun. So, sa akin naman, ang nagustuhan ko lang dito kasi, sa dami na nangyari sa buhay ko. Aray, ang bigat talaga yun. Baka kailangan ba natin ng tissue? Sa dami na nangyari sa buhay ko, ayoko na nung mga taong nagpapabigat sa pakiramdam ko. Yeah. Tsaka kung yung taong nakikilala ko is hindi naman magtatagal yung relasyon namin, hindi na lang ako nagkakaroon ng effort. Kasi, nakakaubos din bilang tao. Exactly. Nakakaubos din. Parang nauupos ako ng kandila. Ayoko ng ganun. At saka kung ano rin yung vibe na binibigay mo sa akin. Kunyari, whenever we go out, if you're really excited to see me or whatever. Yeah, perfect example of this is before tayo nagpa-podcast, di ba? Yes. Say hi and hello lang tayo. Yes. Civil lang tayo, di ba? Kasi wala naman tayo, kumusta ka na? Nag-aral ka pala? Ganyan lang. Ganyan. Wala tayong strong connection before. Ganun lang yun. Pero ngayon, nagsa-start na tayong podcast, palagi natin nag-chat, na-edit mo na yung na-edit mo na yung okay, nailabas na natin yan. Oo, kasi, parang kasi ikaw din naman, kasi gusto mo rin naman ng peace of mind. Ikaw gusto mo mag-trekking, mga ganun-ganon. Yun yung gusto mo. Ako gusto ko rin mag-trekking, pero natamad ako. Gusto ko mag-biking, pero natamad ako. Pero sana magawa ko rin yun in the near future. Yeah. Pero yun lang talaga yung realization natin na hindi na ako mag-i-invest sa mga tao na hindi rin naman ganun yung balik para sa akin. Kasi nakakapagod. Like, for example, relationship, di ba? When Pag na tayong dumiretso sa relationship. When it comes to relationship, so, alangan naman na, na yung lahat na kakilala mo na, lahat na kakilala na, hindi ko sinasabi na, like girlfriend, boyfriend, kala ko yun relationship pa. Siyempre, of course, kung tayo, magkaibigan tayo, so, iba yung relationship natin, like, iba yung connections natin. Yes, mga ganyan. So for example, Kevin, hindi ka may attitude ka na may pagka-toxic kang konti. So hindi na kita, gusto kong lumabas. Gustong-gusto pa naman yun ni Kevin na kumain ng ng chicken wings dun sa yayain ko kayo yun. Di ba? Hindi kita gusto. So, ba't kita pag-asay? Totoo naman. Doon na lang ako so ano na? Di ba? Oo, totoo naman. Ganyan. May nakita ako sa TikTok. Sabi nung influencer, one of the red flag daw nung friendship, mga relationship. One of the red flag daw is, kapag hindi daw, yung parang ini-invite ka, yung parang, pag hindi ka in-invite, parang kunyari may mga plano, di ba? Plano. Tapos late ka na na-invite. Ikaw, on your point of view, pupunta ka ba? O hindi? Ako siguro, kasi parang ang nung influencer is, hindi hirap, ako yung unang taong naisip mo. Bakit? Ang hirap din kasi, okay lang sana if sasabihan ako na, uy, punta tayo tonight sa bayan, may kainan, tapos mga 5 o'clock na, dito ka na maghapunan. Kung hindi ako nakaalam na may ganap doon. Like walang nagsasabi na ang hirap kasi diyan, isang sasabihan ka na di ba na pupunta ka ba mamaya? Tapos hindi mo alam. Hindi mo alam. Mas nalaman mo na lang sa iba. Oo, parang ang hirap, no? Punta ka ba mamaya? Anong ganap mamaya? Pupunta doon sa Tapos di ba ganyan? Ako naman, even though it's a late invite, sometimes I decline, sometimes no. Kasi, tinadaan ko rin naman doon sa I put my feet? I put my feet into the shoes of another person. Baka kasi nung time na yun, yung circumstances nung time na yun, baka may tao na alam niya na hindi mo ka-vibe. Yeah. Tapos syempre alangan ng pagsamahin niya kasi isang lugar. 'Di ba? Baka hindi niya alam na baka yun nga yung iniisip ko na lang na baka may tao o may circumstances nung time na yun na hindi pa pwedeng ikaw muna isama. Ako din sa kung ganyan yung mangyari na ako yung pinaka-last na invite. Depende na din kasi kung ano yung naka-plot na schedule, yung pupunta ako kung kasi may kunyari, kung di naman natin tapos sabi ko, pasensya na kasi may kikitain na ako kaibigan. Nauna na yun, okay na yun. Pero kung kunyari wala naman ako kikitain, tapos free naman, hindi naman ako mag-aaral, wala naman akong assignment or whatever, pupunta ako. Kasi,
kasi baka na magbago lang yung circumstances. Kasi alam naman natin na hindi naman lahat ng tao gusto natin. Kasi siguro baka hindi sumama yung isa kasi ganun. O sabi ko, sige, punta na tayo, di ba? Meron talaga tayong circumstances na ganun. O yun. Yeah. It's a realization. So another like realization also here is you can't stop people from saying things about you. It's not your responsibility to change their minds. You only have to keep on doing what you do best. For as long as you are not hurting anyone, there is no need to explain yourself. Ay, totoo. Ako ito. Di ba? Totoo. So, ako ito yung perfect na, siguro ito yung pinaka-perfect na phrase na ma-apply natin dito is Wag chismosa. Hindi, yung you cannot please everyone. Like, True. Yan yun. You know what I'm saying? Yes, you cannot please everyone. Para sa akin lang, ang motto ko lang talaga sa buhay, hanggat wala akong ginagawang masama sa'yo, wala akong pakialam kung ano sasabihin mo. Kung pag-usapan nyo man ako sa likuran ko, inyo na yun. Inyo na yun. Hindi ko na problema yun. Basta ako, sa punto ng buhay ko ngayon, I would just like to focus for myself, for my education, for my own self, betterment. Yeah. Kung ano man yung isip nyo, bahala na kayo. Kasi naman din, yung ano din kasi, especially in social media. Oo. So, may, for example, mga sikat na vlogger, na namigay ng mga limpak-limpak na pera, tapos bumibili ng mamahalin, tapos sasabihin ng iba na, ba't hindi mo tinutulong yan sa mga mahirap? Bakit? Kasalanan ko ba na di ba, mga ganyan. Tapos, pag hindi ka naman din, for example, hindi ka tumutulong, pag tumutulong ka na naman, tapos may camera ka, sasabihin na naman na, mapagpanggap. Di ba, ganyan. Yung may talaga, kung kahit anong gawin mo, may masasabi talaga yung mga meron. So, basta live your life. Siguro part na din yun ng iba, part na din yung, kasi minsan din ako nagsabi, hayaan mo na yan, wala naman tayong magagawa dyan, mga ganyan. Minsan din kasi yung ibang tao, yung parang na lang sila, yung part na sa kanilang sistema ba na innate na nila yon as a human being na baka gusto nila na may masabi, pero ewan ko ba? Ako kasi, ako rin naman, meron din naman ako kunyari, ano ba naman to? Pero minsan, kinakalaban ko rin yung sarili ko na, ay, hindi pwede kasi baka bahala na siya sa buhay naman niya yan. Hindi ako magsasabi ng kahit na ano. Exactly. Pero, just live your life as long as wala kang sinasaktang tao. As long as wala kang sinasaktang tao, sinasaktang tao, sige lang, go lang. I-achieve mo lang kung ano man yung goal na gusto mo mangyari sa buhay. Yes. Okay, yung pangatlo naman nating realization, sabi ni Google. Nakita ko kay Google You don't need so many friends in your life. You only need a few but are genuine with you. You cut off people in your life who do not respect you. Oy, may tanong ako sa'yo. Have you ever tried cutting off people? Of course. Like, no. How many times? Is it a lot in your lifetime? A lot. Like, kasi kung ako din kasi naman, di ba, makikita mo naman na yung mga post ko sa Facebook, mga ano lang siya, mga trekking, yung mga DJ. Yung mga ano lang talaga, yung parang funny or whatever, ganyan. Syempre, yung ang daming mga tao diyan na kilala sa akin, pero hindi ko naman talaga sila di ba? So kaya nga acquaintance lang. Ang daming friends mong friends pero konti lang yung genuine, di ba? Yeah, konti lang yung talagang nakakalapit sa puso. Oo, parang connected din ito sa first sa first natin na di ba, na sa dami-dami mong friends. So pipiliin mo talaga yung minsan nga yung genuine pa diyan. Nagiging plastic pa. Nagiging plastic pa. Pero hindi, ganun talaga. Kasi, sige, sabihin na natin na nagiging, ewan ko. Pero, para sa akin, kung ano man, basta, kung ano ka bilang kaibigan, pakialam mo na lang kung ano ka. Kung ano man yung ibalik nila, either it will be good or bad, or either would it be like a backstabbing thing that will happen? It's on them, not on you anymore. Kasi ikaw, you showed who you are as a friend naman. So, basta, marami rin naman ako na-cut na tao sa buhay. Bihira, technically,
Para kasing nung nag-move ako sa Canada, Pero yung ano ha, yung cut na hindi mo na siya kakausapin. May- hindi Meron. hindi hindi yung ganun na ay ito tanggalin ko to sa buhay tong taong to kasi apaka-toxic no. Pero it doesn't mean na hindi mo na siya kakausapin na magkita kayo tapos Oo. hindi ka na hindi lang yung parang distansya ka kasi yes. syempre pag hindi mo naman talaga na ay ayaw na kita hindi Oo. ko na yung kakausapin hindi ko na ipapansinin ibang usapan na din yun parang ikaw din may sayad ka problema, din so pero kung ano lang yung parang ay ayoko na to kasi nagkagali I mean ayoko hindi ko type yung ugali niya kasi apaka presko mga ganyan or kahit kung ano-ano lang masasabi so yung tipong ikaw na lalayo kasi 'di ba so ito yung sinasabi ko palagi din sa nung nag-work ako doon sa Philippines na 'di ba manager ako no tapos may mga crew tayo 'di ba sinasabi ko talaga sa kanila lahat tayo dito professional so it doesn't mean na may natapos ako ikaw college level ka lang or high school graduate ka lang lahat tayo dito professional so hindi ko sinasabi na by diploma tayo dito pero yung pag-a-act natin yung attitude natin dapat we're always professional. True. So, yun 'di ba? Yung for example, you have a complaint sa yung isang tao, may complaint ka dun, lapit ka sa manager. Pag-usapan natin, yung mga ganyan. Para ayusin, no. Sa akin naman, ilang bagay lang naman yung hindi yung natural kasi na yung meron kasing nakakat na tinatawag na nakakat through tawag dito what do you call this one distance kasi may mga kaibigan tayo especially as we moved here in Canada we have a lot of friends good friends in the Philippines na hindi na natin nakakausap ng araw-araw yun yung cut na hindi natin sinasadya kasi syempre may sarili rin silang buhay yung one of my best friends is living in our province in Mindoro already malayo na and it's like but we know na hindi naman napuputol yung pagkakaibigan natin kasi through nakasama ko siya matagal na panahon parang 10 years or 8 years ganun magkasama kami sa bahay so alam namin na hindi makakat yung friendship pero namin ano talaga no yung parang minsan din magtataka ka talaga no yung pero parang, hindi na araw-araw ang pag-uusap ang ganda ng samahan namin dati tapos ngayon hindi na kami nakapag-usap yung mga ganyan kasi busy siya sa life niya idagdag mo pa yung magkaiba tayo ng time zone. Yes, true. Kasi siya nagkaroon na siya ng anak. Dati pag nakatira kami sa isang bahay, nung nakatira kami sa isang bahay, madaling araw labas kami, punta kami sa may fast food, kakain. Yung mga ganyan. Pero best practice talaga na maipapayo ko sa mga ganyan is pag may chance ka na makauwi ng Philippines, kikitain mo sila. Tapos sabihin mo lang sa na, pasensya na kasi. Pwede naman kasi siguro dapat maintindihan din nila na magkaiba ka ng time zone, may iba na yung priority niyo. Pero hindi dapat mawala yung pagkakaibigan niyo. Ang hirap kasi diyan, classmate mo siya ng high school or acquaintances mo siya tapos magchat-chat lang sa'yo na pautang. Ayun. Wag naman yun. Pero marami ha. Sabi ko. Nung nag-move ako ng Canada, ang dami nun ha. Ako din naman. Pero yung iba kasi mga close friend ko talaga. So okay lang talaga. Pero yung parang yung 20 years tayo hindi nakausap ba't ito na. Ano unang text sa'yo? Uy, Mars. Mars, pautang. Oo, may mga ganon. Pero yung mga close friend ko talaga kasi syempre yung iba nagbabaka sakali din naman kasi nagpo-problema sila pero kasi close friend tayo, 'di ba? Yung nagkatrabaho tayo dati pero yung mga naman wag naman yung classmate tayo nung elementary those 20 years tayong hindi nag-uusap. May nanghihiram nga sa akin dati 150,000 pesos. Sabi ko, no, wala nga akong ganong pera dito tapos hiraman mo ako ng gano'n. Oo, mayroon naman talaga. So, iba na, kung may pera lang talaga ako, tapos close friend ko, alam ko yung magpapahiram talaga ako. Oo. Pero yun nga. Tapos, the second, wag naman gano'n. Tapos yung second naman na kunyari, nakagawa ng masamang bagay sa akin yung tao, kakat ko siya kasi nakat ko naman sila, pero, yung una napatawad ko na. So parang nagkaroon kami ng relationship pero hindi na ganun same yung relationship. Alam mo yun? May lamat na. Ayoko. Pero mapapatawad kita. Oo, yun nga yun nga din yung perfect. Ito naman tayo sa perfect phrase. Yun nga yung yun. Ang dami mong baong ngayon yun nga yung perfect na perfect
Spell. Yung perfect na ano dyan, na phrase is, pag nasira yung trust. Ay, English. Ano yan? Hindi kinaya. Ano yan? Hindi, yung ano, yung... Hindi naman talaga yun. Ay, di ba taga English? Pag nabutas yung trust, bata ang labas. Okay. Pag nasira, joke lang yan ha. Pero totoo yun. Totoo yun. Pag nabutas talaga yung trust. Wala na. Buntis. Hindi, totoo yun. Kasi, pwede kita... It took a while bago ko napatawad, pero napatawad ko siya. Pero hindi na katulad nung dati na talagang araw-araw, labas dito, labas. So, yung friendship is the same. Hindi na ganun. Kasi I would distance myself na a bit kasi ayoko na ulit mangyari yung katulad ng dati. So, hindi naman masamang... Hindi, maganda nga nagpapatawad ka pero magtira ka para sa sarili mo. Exactly. Na hindi ka na wag mo na silang bigyan ng bala ulit na saktan ka. Kasi binigyan mo na ng una, pangalawa ulit, ito katangahan na yun. Parang may hugot ka dun ha. Wala. Kasyungahan na yun kapag binigyan mo ng pangalawang bala para saktan ka. Yan nga din yung sinasabi nila. Yan naman. Ay, ang daming hugot. Hindi mga nababasa ko lang din sa mga ano, Facebook. pero hindi ko masabi yung perfect na terms doon, yung pagkasabi na once is a mistake, second is stupidity or choice. Yeah, or choice. Third one is pero like first is mistake, second is choice, third is stupidity. Yes, tama nga naman yun. Kasi meron din man kasabihan na may bigyan mo ng second chance. Baka kasi syempre tayo maniniwala tayo second chance. Oo nga, si Pupoy tsaka si Basya nga. Diba? Nagkaroon ng second chance. Pero sana naman dun sa mga taong binibigyan ng second chance, wag na nilang sirain yung of kasi, course. Kawawa naman yung tao. Binigyan na kayo ng second chance. Tapos inulit yung pa ulit. Wag ganon. Tapos basta, yun lang naman yung mga kinakatang buhay natin. Tapos yung pa nga yung pag may nagawang masama talaga, sige, pasabayan na natin. Cut talaga natin sa buhay natin. Talagang nakakabiging toxic na sa buhay. Ganun. Yeah. Another thing also here is you are a work in progress. So, gusto ko to. So there is no need for you to be hard on yourself. You have to continue learning and embrace that you will never please everyone. Intindihin mo nga yun. Parang naguluhan ako nagbasa. Ano daw? You are a work in progress. So there is no need for you to be hard on yourself. You have to continue learning and embrace that you will never please and ano daw? Sabi lang niya, ang hirap pala pag English. Google naman. Sana tinagalog mo man lang muna. Sabi niya, wala daw tao na na finished product agad. Mga successful agad. Walang ganon. Lahat tayo pinaghihirapan natin ng mga bagay na gusto nating makamit sa buhay. So, ang tinitake ko to as a business student. Kunyari, kung nagnenegosyo ka, hindi naman automatic nakikita ka agad ng $100 million or whatever. Siyempre, during the first minsan malulugi ka pa. Yes, first months, 2 months mo ng first months. Ang dami nun first month at saka mga first month, mga several months mo, kailangan ayusin mo rin yung sarili mo. Pag-aralan mo yung business mo, kung paano ka mag-grow. Yun nga, kasi nga work in progress ka, lahat ng kailangan mong matutunan. Iba kasi yung yung real life experience sa natutunan mo sa school. Pag kinuha mo from school tapos ilalagay mo sa in real life experience, ang daming variables na nangyayari sa real life na hindi natin makontrol. Unlike sa school setting, kaya natin kontrolin yung mga settings. Exactly. Pag sa real life, for example, passing yung mga mga theft or yung your relatives passing mga ganon, tumawid na sa kabilang buhay. Pass away. Oo, mga ganon. Kasi hindi naman natin kayang kontrolin yun. Exactly. So, kailangan, pag kunyari, may hindi ka pa na-achieve sa buhay mo, na goal mo, business or whatever your definition of success is, wag mong masyadong pahirapan yung sarili mo. Ikaw, ano ba, masasabi mo ba na may kulang pa sa buhay mo? Ako, marami pa, pero kontento naman ako sa anong meron ako sa ngayon. Exactly. Kasi hindi naman sobrang yaman, hindi naman sobrang dami ng pera. Wala nga pera. Pahingi
nga. Pero at least kontento ako sa meron ako ngayon kasi ang wino-work ko is myself for now. Yeah. Tapos kapag okay na ako, pero yung mga nagpapadala ko ng pera kay mama, mga ganon. Sa ngayon yun pa lang ang kaya ko kung magkano man yung natatanggap niya. Yeah. Kasi yun yung current situation ko. Kasi I want to help myself first, to build myself first bago ako makatulong na mas marami sa iba. Sabi nga nila, 'di ba, you have to fill your cup first before you can give a tea to another person. Pangilan na yan? Pangilang phrase na yan or pangilang ano na yan? Pangilang realization? Parang ang dami ng in-between realization na ito. Ito, yung isa pang realization na sabi niya, panglima. Okay. Panglima. Kindness goes a long way. If you have nothing good to say, it is better to keep your opinions to yourself. Yeah. Allow people to grow and learn from their past mistakes. Filipino culture ba to? Inaiisip mo? Alam mo kung alam mo yung kung anong makukonect ko dito talaga or sinong taong maalala ko pag sinasabing if you have nothing good to say, just better to keep your opinions to yourself. Sino? Alam mo yung sinong unang taong maiisip ko pag mga ganito? Kasi palagi siyang nagsasabi na kung wala kang magandang masasabi, tumahimik ka na lang. Shut up. Sino? Ha? Sino naisip mo? Yung wife ko. Tama nga naman. Ganon siya. Yung parang, for example, may kasi minsan tayo, may ano din tayo, may attitude din tayo na sinasabi na maganda sana siya, kaso, so, talagang sinasabi talaga niya na kung wala kang magandang masabi, keep it to yourself. Kasi palagi yan yung palaging ano niya. Kaya ngayon, pag, parang, kasi hindi natin alam kung ano yung kasalukuyang mental health ng tao. Baka mamaya yung string na lang na yun yung nag-iisang that is the last string bago siya whatever na naiisipan niya tapos sasabi mo pa yun naging ikaw pa ang naging cause. Just spread yung pag naisipan na pag-usapan natin ko lang to, isisingit ko lang to. Yung nagtatrabaho nga din ako doon sa Pilipinas. May customer kami may lumapit sa akin na matanda na siya. Parang aunt ata siya ng bata. Okay, Langgam. auntie o aunt? Oo. Tapos langgam pala. Tapos lumapit siya sa akin, sabi niya, "Sir, pwede mabili na lang yung plato tsaka kutsaran yung ginagamit ng bata." Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, kasi contagious kasi yung cancer niya or contagious kasi yung sakit niya. Sa parang sinasabi. Tapos sabi ko, No, it's okay. Wag nyo nang bayaran. Kung gusto niyo itapon ko 'yan. Hindi ko na gagamit. Itapon ko na lang. Parang kumain na sila tapos sabi kasi niya, yung mom kasi niya nasa ibang bansa. Para siguro para matustusan yung yung gamot niya. So nasa ibang bansa daw. So sabi ko, sige ma'am. Tapos umalis na ako nag-continue ako ng travel path. Ano? Continue ako ng travel path kasi check tayo kasi manager tayo dun Tapos, travel path? Travel path. Wala, ikaw hindi ka na-travel path. Hindi ka travel path. Lagot ka sa AM mo. Nag-travel path ako Ma'am Shawi So ayun, continue ako sa mga. Tapos nung after mga 30 minutes siguro, lumapit yung bata sa akin. Tapos sabi niya pagka sa ganun "Sir, itatapon ko na to, sir." Yung bata, parang naiyak talaga ako nung sabi ko, talagang "Sir, itatapon ko na to." Yung parang nadurog talaga yung ko ba, yung naawa ka sa bata. Oo, di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na yung nangyari, anong sakit mo, hindi mo naman parang nag-smile na lang ako. Sige, gano'n na lang ba? Yung parang kaawa naman tong batang to. Oo, kaso may mga bagay talaga na hindi. Di ba? So yun, parang talaga ako na-touch talaga ako doon na hindi lahat na hindi lahat na tao tingnan mo siya na apakasaya niya pero deep inside may mga dinadala din pala. Lalo dito sa sa Canada.
Kasi dito sa Canada, 'di ba kasi may winter tayo, iba-iba yung season. Yeah. Hindi naman lagi tayo nakakakuha ng vitamin D. Yeah. So during the winter season, prone talaga ang Canadians or kahit nga hindi Canadians na white Canadian immigrants na colored skin. Yeah. Talagang tayo na ang baba-baba kasi ng vitamin D natin. So parang tayo, depression month nga ang tawag nila during winter season kasi nga walang sun. Kaya dapat nagte-take ng vitamin D. Ano na kayo nangyari doon sa sa yung ibang lugar dito na 6 months na dilim? Sa northern part, no? Yeah. Ano kaya yun? Paano kaya yun? Hey, that is the first part of our realization for this podcast. We have the second part. We will discuss the remaining 5 na nakita namin dun sa realization. Yes. So, stay tuned. Sana hindi kayo magsawa, no? Oo, sana hindi kayo magsawa. Stay tuned. Thank you nga pala. Uy, naka 23 na yung ating followers sa Spotify. So, para siguro sa i-share na lang din natin na pag clinic mo yung link na sinishare sa Facebook or sa pwede mo siyang iwan na lang or like i-connect mo sa pakinggan mo na lang, i-off mo yung not necessarily na titingnan mo yung videos. Pakinggan nyo lang siya. I-connect nyo sa car nyo while nag-drive kayo. Yes. Para sabay-sabay naman tayong tatawa. Yes. Ayan. Thank you dun sa 23 followers namin. Yeah. Isa dyan is from Milan. Oh, di ba nakarating tayo ng Milan? Really? Yeah, one of my friend from Milan. Oh. Itatopic natin yung sinadjust niya next time naman. Alright. Yeah. Thank you for listening, guys, and I'll see you next episode. See ya! See ya!